guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ngayon, Capricorn, ikaw ang bibigyan ko ng reading. At as usual, Capricorn, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong mga sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay? So, Capricorn, alamin natin kung ano ang parating sa iyo this coming January. Capricorn, pasensya na ha. Close na ang aking personal reading this December 28 hanggang January 2. So, doon po sa mga nagre-request ng personal reading, marami na pong marami na pong naka-schedule ng January 3 and 4. So, malamang January 5 na lang po. Kaya Capricorn, kung magre-request kayo, malamang January 5 ko na kayo mabibigyan ng schedule. Pasensya na po ha. At nagtuturo din po kasi ako ng meditation technique. Kaya super na ang aking schedule. At saka maraming salamat Capricorn sa mga nag-request ng energy healing, lalo na yung mga Capricorn na gusto nila sa coming ng 2025, ma-cleanse na ang kanilang mga energy, which is maganda nga yun. Kahit sa bahay din, kailangan talaga ipa-bless nyo ang bahay nyo bago matapos ang taon. Para pagpasok ng taon, wala na yung mga negative energy. Maganda po yun. Okay? So, alamin natin Capricorn kung ano ang parating sa iyo sa January, ano ang enerhiya mo, ano ang katangian mo, ano ang mga iniisip ng mga tao sa paligid mo at yung sa person mo. Okay? At yung mga pagbabago magaganap, syempre aalamin din natin yan sa ating baraha ngayon. Okay. Oh, imagine, and then regeneration, Chopwood 42, peace, and then 23, 24, Okay, so nakikita ako dito sa baraha mo, Capricorn. Tingin ko sa'yo, masaya ka sa buhay mo ngayon. Masaya ka, meron kang pinagdadaanan. Pero more on nakikita ko na masaya ang buhay mo. Maaring may pera ka, at maaring yung iba sa inyo, isa kayong businesswoman, businessman, or baka yung asawa mo, pareho kayo, yung karelasyon mo, magkasama kayo sa negosyo. Nakakita ko rin na mukhang inaalagaan mo ang person mo. Okay? Inaalagaan mo ang person mo, nararamdaman ko sa mga baraha na to na masaya ang inyong samahan dito. Peace. At malamang ito yung kung if ever na meron kang karelasyon, Capricorn, malamang na itong karelasyon mo, siya yung pinangarap mo. Okay? Kung naging asawa mo naman tong person na to, then malamang na maganda ang inyong samahan. Kaya happy relationship ang nakakita ko sa baraha. At tingin ko sa iyo, gusto mo na napapaligiran ka ng mga tao. Yung mga tao na ito, masasabi ko na yung mga tao na merong kumbaga rumirespeto sa iyo. Malamang gusto mo rin yung nirerespeto ka ng mga tao. At meron din talaga mga tao na merong pagkabilib sila sa iyo, may humahanga, nagagandahan siguro, nagagwapuhan, or siguro ikaw din mismo, gusto mo yung mga matatamis na papuri sa'yo. At kaya tingin ko may time na gumagara ka din dito.
Ano? Minsan nagiging OA ka, ano? Pero Capricorn, tingin ko sa'yo, ikaw naman ay madasaling tao. Ano? Malamang siguro nagsisimba ka, ano? Madasalin ka or naniniwala ka. Meron kang, hindi ko alam kung anong relihiyon mo, pero baka siguro yung mismong pamilya mo, meron siguro kayong pinaka-routine, ano? Na siguro since pagkabata mo pa palagi kayo nagsisimba or meron kayong kung anong gathering, ano, meron na talaga kayong routine, meron na kayong, bawa, every Sunday, kailangan nasa simbahan, kailangan gano'n, kompleto ang pamilya, magkakapatid, gano'n. Tingin ko meron kayong gano'ng klaseng samahan sa inyong pamilya, ano? And kung single kang Capricorn, then sa pamilya mo mismo, mukhang kayo maayos naman ang inyong samahan, ano? Bawa, kung ikaw, wala ka pang ano ngayon, karelasyon, or meron ka mang karelasyon, much more on stick ka sa iyong mga pamilya, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo. At meron talaga kayong ganong klaseng routine. At masasabi ko rin na mukhang maayos naman ang inyong samahan. Maging kayo ng person mo, or ikaw mismo sa pamilya mo, or yung mga tao sa kapaligiran mo. If ever na meron kayong, let's say, may alitan man, tingin ko, madali namang nare-resolbahan, ano, nagagawa ng solusyon. At tingin ko rin, maganda ang daloy ng enerhiya mo, pera, ano, ang tawag dito, dumadaloy sa iyo ang pera dito. Tingin ko meron kang income, ano. Depende na nga lang yan, ano, Capricorn, kung gaano karami ang income mo. Pero hindi ko nakakita dito na naghihirap ka sa pera or yung tipong nangungutang ka. No, hindi. Ikaw ang Capricorn na meron kang income. Maganda ang daloy sa iyo ng pera. Okay? Pati pamilya mo, maganda rin ang samahan nyo. Pero masasabi ko, kasi naman, kaya maganda ang samahan ng mga, bawa ikaw at ang pamilya mo, ikaw at ang pamilya ng person mo, or kayong dalawa ng person mo, kaya maganda ang samahan nyo, malamang na bawat isa sa inyo merong pera. May kanya-kanya kayong trabaho, may kanya-kanya kayong income, and malamang na nagbibigayan din kayo. At kung may asawa ka naman, Capricorn, tingin ko, ganun din. Ano? Kung magkarelasyon kayo, ganun din. Nakakita ko dito ang respeto, ang pagmamahalan, ano? Ang pagbibigayan. Kaya, at yan ang mahalaga talaga, Capricorn, ano, sa isang relasyon. Sa isang relasyon, sa isang samahan, kay mag-asawa, magkarelasyon, kay pamilya. Kung may respeto, may pagmamahal talaga. Kung may communication, may relasyon. Kung walang tiwala, walang pang-uunawa. Kaya tingin ko, naandyan yung respeto, naandyan yung communication, naandyan din yung trust, yung tiwala nyo sa isa't isa. Yan na nakakita ko. Which is, wow, napakaganda ng baraha mo, ha? Ang ganda siguro ng, siguro maganda ang pagpapalaki sa iyo ng magulang mo, kaya ganito ang mga barahan lumalabas sa iyo, ano? Siguro, tingin ko itong enerhiya mong itong way ng tawag dito, kung paano ka kumikilos, ano, parang dito ko nakakita ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Ano? At ang isa pang nakakita ko sa energy na to, no? Energy ng baraha, which is energy mo ito, ano? Capricorn. Meron kang ugaling nakikipagkompetensya ka, or meron kayong competition dito. Ano? Maaring sibling competition, pero bad or good competition. Hindi siya yung talagang, yung bully ng sibling, bully ng magkakapatid. No, hindi. Or kung hindi man competition sa inyong pamilya, sibling competition, sa business mo siguro. Pero, meron kang bagay or isang kaganapan na akala mo, matatamo mo. Meron kang expectation dito na parang, eto na lang kulang. Eto na. Parang natapos ko na yung first step na to, second step, then eto na. So, meron kang
expectation na after ng isang step, automatically matatamo ko to. Which is sa tingin ko hanggang ngayon, hindi mo pa natatamo. At dito ko rin nakakita sa baraha mo ang masasabi kong frustration. Well, anyway, mamaya, anuhin natin yan. Verifyin natin yung barahan yan. Pero unahin muna natin. Unahin natin kung ano ang image mo sa paligid mo, ano ang sinasabi ng mga tao sa'yo. See? Ang tingin talaga sa'yo ng mga tao, meron kang pera, meron kang buhay, maganda ang buhay pag-ibig mo, may pera ka na nga, gwapo ka, maganda ka, ano? Parang ang dami talagang bumibilib sa yung mga tao dito. May mga naiinggit sa'yo dito. Kasi you have your love, you have your man, you have your woman, you have money. Grabe. You have your good looking. Baka ikaw mismo, ano, Capricorn, maganda, guwapo. Kaya parang tingin ng tao sa'yo, wow, perfect si Capricorn. Parang nakakainggit naman. Yan ang, see? May pera ka, may business ka, maayos ang outlook mo. Ang tingin ng mga tao sa'yo, parang, kumbaga, kung nagsabog ng abundance, kung nagsabog ng, ano ba to, ng prutas ang Panginoon, lahat sinalumo, lahat ng prutas na yon, ano, sari-saring prutas, na lahat napasa kamay mo. Kaya yan ang sinasabi ng mga tao, maswerte ka, nasa iyo na ang lahat, Capricorn. Maaring iba sa inyo, ikaw or ang kapamilya mo, ano, or ang karelasyon mo, merong authority, ano, merong, kasi may pera no, may authority or may katungkulan siguro, maaring boss ng company, maaring, kung hindi naman boss ng company, may-ari ng asyenda. Mukhang asyenda to Baka may-ari ng flower shop, or baka naman, tawag dito, sa politiko, yung ganyan. Ano? So, meron siyang authority, katungkulan, maaaring mga tao na mas mababa na level sa kanya, baka leader. Ano? Isa siyang leader. So, maraming taong bumibilib sa kanya. Humahanga sa'yo, Capricorn, at sa person mo. Pero ang mga tao kasi, no, pagka kasing level mo, Capricorn, tingin ko, yung ibang tao galit sa'yo. Ang tingin nila sa'yo, Capricorn, napaka-low breeding mo. See? May galit sila Parang, halimbawa, may nagsasabi, ay, alam mo si Capricorn, ganyan, may asawa na nga siya, ganda, may magandang relasyon, pero yung ibang tao, naiinis dyan. Ano, ganyan. Low breeding nga yan si Capricorn, napaka-rude, napaka-bulgar, napaka-walang modo, parang walang pinag-aralan. Maraming mga puot ang ibang tao, hindi lahat. Kaya malamang yung iba sa inyo, iniiwasan ka, Capricorn, or nakikipag-plastikan lang sa'yo. Kasi, malamang meron sila nakukuha. Nakukuha sila sa'yo. May mga tao rin na masasabi ko na kapag nakatalikod, talagang backstabbing ang ginagawa sa'yo. Sinasabi against. First chakra man. Parehong sword So, pagkakaharap ka, mabait. Pag nakatalikod ka, nako, grabe. Kaya, against lahat ng opinion nila sa'yo. Puno ng negativity ang mga bibig nito kapag wala ka. Lahat sinasabi nila laban sa'yo. Yan na nakakita ko dito. Anuhin natin sa baraha mo. Alamin na lang natin muna yung energy ng person mo. Energy ng person ni Capricorn. Oops. Energy ng person ni Capricorn. Alamin natin yung katangian din ng person mo, at saka yung tunay niya nararamdaman. Meron ba siyang lihim sa'yo? Meron ba siyang mga tinatagong hindi mo alam? Alamin din natin yan sa baraha. Ito na unang lumabas. Ito yung pangalawa, tatlo, pang-apat, yung panlima.
Okay. So, meron tayong blossom. Blossom and then observe. Success and growth. Lead. Lead. Okay. 18, 4, 81, 22. Okay. So, itong person mo, tingin ko, nung nakilala mo tong person mong ito, masasabi ko na, hindi ko alam kung ilang taon na kayo magkakilala nito or ilang taon na kayo magkarelasyon, pero yung time na nakilala ka niya, super, super, super na type ka nitong person na 'to. Maaaring gumamit pa siya ng kakilala niya para ma-introduce ka lang sa kanya, gumamit siya. Matagal ka nang inobserbahan ng person na 'to, okay? At, malamang itong person mo, para lang makilala ka niya, marami siyang ginawang effort, gumawa siya ng effort para mapansin mo siya, and baka yung iba sa inyo, nauwi na kayo sa kasalan, nauwi na kayo sa kasalan, and then, alam mo itong person mo, nabighani ito eh. Nabighani siya hindi dahil sa kagandahan mo, kagwapuhan mo. Nabighani siya dahil sa samahan nyo ng pamilya mo. Maaring sa samahan nyo ng mga magkakapatid. Para nagulat siya, oh wow, super close pala sila. Hindi ko alam kung ilan ang kapatid mo, Capricorn, pero nabighani siya sa pamilya mo, sa magulang mo, or sa mismong bonding nyo ng mga pamilya mo. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pamilya mo, pero nagulat siya doon eh. Maaring meron kayong similarity ng person na to. Parang yung estado ng buhay mo, sa pamilya mo, may nakita siyang similarity. Kaya parang, ngayon ko lang na sa person na to na, pareho pala. Yung parang, yung nakilala niya yung parents mo, parang parents ko rin. Yung gano'n, meron similarity na nakikita dito. Kaya may kasamang hiya. May kasamang hiya itong person na to, may kasamang respeto rin. Respeto, hindi lang sa'yo. Nire-respeto niya yung mga magulang mo. Kasi parang, siguro yung tatay mo, talagang ang tingin niya talaga is talagang father figure talaga, yung talagang karespe-respeto. Hindi naman siguro militar ang tatay mo, pero hindi naman siguro hari. Pero para sa person na to, etong magulang mo ay talagang karespe-respeto. Kaya masasabi ko, Capricorn, isang point din yan, para mahalin ka ng person na to. Maring yung iba sa inyo, minahal na kayo ng person nyo. At tingin ko rin, itong person mo, hindi siya palasalita. Tingnan mo, nakasarado yung bibig niya. Hindi, maano siya, mapag-obserba. Hindi siya mahilig magdadadak-dak-dak, magsalita. Tahimik lang siya, At tingin ko, etong person mo tahimik, pero ikaw ang maingay, Capricorn. Ikaw ang madaldal. Kaya siguro yung mga tao sa paligid mo, naiinis sa'yo kasi maingay ka. Minsan wala ka na sa, wala ka na sa lugar yung ingay mo. Yung pagpapapansin mo, mukhang wala na sa lugar. Kaya maraming naiinis sa'yo, maraming nabibuisit, maraming nagsasabi ng hindi maganda para sa'yo. Pero itong person mo, tahimik lang siya. Malamang na nag-oobserba, pinapanood lang kayo, lalo na sa loob ng bahay nyo. Hindi siya nagsasalita about sa parents mo, pero inoobserbahan niya. At sa pag-oobserba niya, naandun yung pagre-respeto niya sa mga kapamilya mo. Which is tingin ko naman maganda. Maganda ang ugali ng taong ito. Or, ikaw ang laging maraming story. Ikaw, Capricorn, marami kang kinikwento, ganyan-ganyan. At gusto yan ng person mo, yung pagiging madaldal mo. Gusto niya yan. Yung pagiging kengkoy mo, gusto niya yan. At tingin ko, meron ding frustration itong person mo eh. Meron siyang frustration. Tingin ko, yung frustration niya hindi sa'yo or hindi sa ugali mo or sa pamilya mo.
more on sa kaganapan. Ano? Kaganapan sa mismong buhay nyo, samahan nyo, relasyon nyo. At masasabi ko na itong person man to, meron kasi siyang expectation. Pero, in some point, hindi ka naman niya gustong, ang tawag dito, hindi ka naman niya sinisisi, hindi ka naman, parang bahala na. O meron ako expectation, pero kahit na hindi ko matamo or kung ano man ang mangyari, bahala na. Ganun ang dating niya, no? At isa rin sa kanyang expectation, na akala niya kasi parang, siguro normal lang to, yung ganun. Kaya hahayaan ko na lang, kung wala, kung hindi dumating, sige, bahala na. Ganun ang ano niya. Pero alam mo, tingin ko, mukhang pareho kayong mayroong expectation dito. Nakikita ko sa 23, 46 piece regeneration at dito sa lead 4 na baraha, which is dito rin sa 20 sa blossom na baraha. Mayroong expectation eh. Pareho kayo. Nakakala nyo normal ito. Pareho kayo may expectation. At mukhang pareho din kayong frustrated. Ano? Pero itong person mo, mukhang sa ngayon, okay pa naman siya. Hindi siya nagmamadali na mata mo yan, kung ano ba yan. Ano ba yung ine-expect nyo? Or kung ano ba yung frustrated. Kasi, alam mo Capricorn, itong person mo, may ugali siya na gusto niyang maglingkod. Okay? At gusto niya talaga authority. Gusto niya power. Power. Malamang hindi pa sa ngayon, in the near future. Kaya meron siyang ina-admire. Malamang yung itong person mo, in-admire nito yung father mo. Or yung kung sino man sa pamilya mo. Or nanay mo siguro. Walang gender to, no? Kapaki-adjust na lang. So nakakita ako dito, nagkaroon siya ng admiration, bumilib siya sa pamilya mo, sa tatay mo or sa nanay mo. Meron siya nakitang parang, gusto kong maging ganito in the near future. Baka naging tatay mo, nag-aano sa simbahan, kasi mukhang religyoso naman kayo dito. Or kung hindi naman, baka sa politiko or barangay. Basta may power dito na nakakita ako. Tingnan mo naman may itsura nito. Hindi naman hari, Basta may power, may authority. So, yun ang nagpaano sa person na to parang nagkaroon siya ng clarity na gusto ko in the near future maging ganito rin ako, na parang naging inspirasyon niya tong tatay mo or itong kapamilya mo, no? Member ng family mo. At saka, ikaw rin, Capricorn, at saka itong person mo, pareho kayong gusto niyo nang nirerespeto kayo ng mga tao. Gusto niyo nang nirerespeto kayo, at pero alam mo Capricorn, babala lang ha. Isa lang ang nakakita ako kung bakit sa ngayon maganda ang samahan niyo ng person mo. Okay? Kuha lang ako ng additional dito sa ating barahan to. Kasi babala itong sinasabi ko sa iyo para mas klaro tayo sa ating barahan natin. Ayan. 3 na lang kuhanin natin. So, meron tayo, moments of gratitude, be of service, see? Lumalabas talaga. And time to heal. Okay. Ayan, nakita mo ha. So, dito sa baraha mo, lagay lang natin dyan sa ilalim para mas makita mo. Ayan, kita pa naman sa screen, So, dito sa baraha mo, kasi sabi ko nga babala, maganda ang samahan nyo, and then, pera pa dyan, masasabi ko na for the meantime. Kasi, sa ngayon nakakita ko ang secure, financially secure, yung relationship nyo, secure. Malamang yung iba sa inyo, may pera kayo. May pera kayo pang lakwatsa, pang lamyerda. Kaya, okay ang sitwasyon nyo, mga samahan nyo. And then,
Siguro yung iba sa inyo nagta-travel kayo, nag-out of town, kung saan, beach, out of country, at higit sa lahat, masaya eh. Masaya kayo, di ba? So parang kapit-bisig. Ikaw at ang person mo at ang family member mo, welcome itong person mo. At the same time, ikaw rin, welcome ka rin sa family ng person mo. Na which is parang, wow, happy. Happy relationship, happy communication, happy bonding. Yan ang nakikita ko. Which is, ang babala is parang ngayon lang yan. Kasi meron kayong financial security. Kaya, masasabi ko, namnamin mo. Namnamin mo yan. Okay? So, yung pagbabagong magaganap, aalamin natin sa baraha mo. Tumalsik na. Pagbabagong magaganap. Till the ouch, metaphors is 38. Meron ka rin 38 kanina, wala ba? 25. And then, ano pa ba? Hindi matanggal-tanggal. Oops. Nagtalsikan na. Ayan. Pinatalsik ko na talaga yung baraha. So, eto yung last na lumabas. Magical Map Shifter, Bone Collector, and then, Goblins. Dali lang ha. Okay. Alam mo, Capricorn, tingin ko, mas magiging maplano na kayo this time. Okay? Magiging mas maplano na kayo this time. Kumpara sa nakaraang buwan, baka yung iba sa inyo buwan, or baka naman yung iba sa inyo taon na. Ano? And masasabi ko na meron talaga kayong pagmamahalan. Ano? Maaring hindi ganoon kataas yung iba sa inyo, pero yung iba sa inyo, pataas ng pataas. Or baka yung iba, katulad pa rin ng dati. Ang nagbabago lang dito, yung taon. From 2024, napunta sa 2025. Okay? So, taon lang. The same pa rin yung inyong samahan, yung bonding nyo sa inyong pamilya. Tingin ko wala namang problema. Nag-shift lang yung year. Pero yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, tingin ko, hindi yan magbabago this 2025. Kung may business kayo, continue pa rin yan. Kung ikaw ang Capricorn, entrepreneur, ganun din. Kung home-based ka, still ganun pa rin ang iyong trabaho. Sa bahay ka pa rin. And naandun pa rin yung pagmamahalan nyo ng person mo. Okay? Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. And maaring yung financial nyo, maaring may time, siguro syempre 2025, maaring yung iba sa inyo, taas baba. Hindi siya, masasabi ko na, syempre pag nasa company ka, fix na yung yung sweldo mo. Pwera na lang kung mag-absent ka. Pero ito, tingin ko, siguro yung iba sa inyo talagang business ang meron kayo, no? Kaya hindi talaga fix yung kita nyo. Okay? At maring pero yung samahan nyo, okay, maintain pa rin. At tingin ko naman Capricorn, natuto ka na rin maging mapasensya kumpara sa dati. Naging nag-shift ka sa pagiging mapagpasensya. Siguro nag-mature ka na rin kahit papaano. Okay? So, mas may pag-uunawa na kayo kumpara sa dati, sa mga nakaraang taon, tumataas na yung pagiging, nagmamature ka na na iniintindihan mo na rin yung mga nararamdaman ng ibang tao, at marunong ka na rin sigurong mag-calculate ng mga bagay-bagay. Or kung hindi naman, baka this year, yan ang magbabago sa'yo. Matututo ka na. At meron ka pa rin mga taong, hindi lang ikaw pati yung person mo. So, kung mag-asawa kayo, marami pa kayong taong makikilala at yun ang magpapabago din sa inyo.
May mga chismis sa'yo, ikaw or sa inyo ng person mo, may mga tao na medyo nadidismaya sa inyo, pero ang person mo, mukhang this year, or baka sa nakalipas na ilang buwan pa, okay naman. Okay sa kanya yung mga kung ano man sasabihin ng tao, kung ano mga chismis-chismis, mapag-uusapan, okay lang sa kanya yun. At tingin ko sa ngayon, ganyan pa rin ang mararamdaman niya, walang pinagbago. Naandun pa rin, maintain pa rin yung kanyang tapang or yung pagpanguunawa, Kasi para sa kanya, kayong dalawa yan eh. Wala siyang pakialam kung anong pinagsasabi ng mga tao kasi kayong dalawa. So maganda ang mindset ng person mo. At isa pang maganda dito sa person mo, meron kasi siyang respeto. Kaya parang sa ngayon, sa kabila ng walang, meron kasi siyang, ayun nga pala, ayan. Kaya pala kasi meron siyang, ikaw rin meron ka expectation, dito rin siya meron siyang expectation. So sa kabila ng meron siyang expectation sa inyong samahan, still para sa person mo, okay pa rin siya sa kung anong sitwasyon ang meron kayo. Kaya tinan mo, nakasmile siya, kahit na buto-buto na lang yung kinukolekta niya. Okay lang sa kanya, kahit na wala ng laman, buto lang, okay na. Wala siyang problema dyan. Wala siyang issue. Kahit na hindi niya natamo yun. At tingin ko itong person mo, Capricorn, poprotektahan ka ng person mo. At ganun ka rin, tingin ko, poprotektahan mo siya dahil mahal niyo talaga ang isa't isa. Kaya kung meron nagsasabi siya, ay, yan si Capricorn, yung mo, yan, bla bla bla. Hindi niya, i-ignore niya yon as much as possible, hindi niya ipaparating sa iyo kung ano yung sinasabi ng mga ibang tao. At malamang, ikaw naman, ikaw ang magsasabi sa kanya na, alam mo ba, sinabi sa akin ganito, ganyan, ganyan. Pero, wala eh. Hindi siya magpapadala sa ganong klaseng mga nonsense. Kahit na sabihin mong may sense, hindi pa rin siya magpapadala doon. Kasi, siya parang kontento na tong person mo eh. Parang okay na siya. Tsaka talagang, siya, ang tawag dito, mahal ka nito. Parang in love sa itong person na to. Kahit na sabihin mo parang minsan boring, hindi masyado nagsasalita. Oo, hindi siya nagsasalita, pero tumitingin talaga siya sa tao. Observer siya eh. Hindi nga lang siya pero pag nagsalita siya, meron din siguro tong matalas na, yung pag nagsalita siya, naglabas ng words, matalas. Kaya siguro, malamang nag-iingat din siya, dahil alam niya yung pananarita niya na baka makasakit din siya ng tao, kaya umiiwas siya. Pero tahimik siya, nag-oobserba. Kaya alam niya talaga yung mga siguro bata pa lang siya, ganyan na talaga ang kanyang pag-uugali. Talagang nag-oobserba talaga siya. Observer. Pero alam mo Capricorn, ikaw at saka ang person mo, hindi nyo maiaalis sa isipan nyo talaga ang curiosity, restlessness, mental energy. At katulad na sabi ko kanina, ikaw, meron kang frustration or expectation na ang akala mo normal, which is eto rin person mo, meron din siya, pareho kayo eh. Baka yung iba sa inyo talaga, mag-asawa na, or baka live-in partner, talagang meron kayo, or kung hindi man kayo live-in partner, talagang meron, malalim talaga ang inyong samahan, kahit boyfriend, girlfriend lang kayo, meron talaga kayong mga siguro sinet up na, I'm sorry, akat lang natin, hindi ako makapagbalasa. Meron siguro kayong mga sinet up na goals, kaya meron kayo expectation na akala nyo normal na matatamo nyo, pero hindi nyo natamo. So, ano ba yon? At mukhang yung kayo rin, na frustration ang nararamdaman ko dito sa, tumalsik. Frustration ang nararamdaman ko sa inyong baraha dito. Kasi, alam mo, tinatago nyo lang eh, pero may kailangan kayong ma-heal dito. 38-11, eto rin, 11. So, new beginnings para sa inyo to, pero mamaya na, sige, open na. The breath. Mamaya ako na sabi, in-open ko na. Bakit ganito? Breath. Okay. Get ko na. Kaya pala may itlog dito and then breath. Okay, then yung si person mo, bakit? Okay.
tsaka itong regeneration din, ano. Okay. Oops. Spirit communication process. Calling cards to heaven. Okay, get ko na. Yun pala yun. So ibig sabihin, ikaw at ang person mo, meron kayong hinahangad, which is baby. Baby ang hinahangad niya dito. Gusto niyong magkaanak. Ano? Gusto niyong magka-baby. Naghahangad kayo ng baby. Baka ikaw Capricorn at ang person mo, baka bagong kasal pa lang kayo. Wala pang ilang buwan, ilang years pa lang kayong kasal. Hindi ko alam. 1 year, 2 years, 3 years pa lang siguro kayong kinakasal. Ano? Ngayon, pareho kayong nag-e-expect dito. Ano? Nag-e-expect siguro kayo ng baby na magkaroon, makabuo. Ano? Kaya may itlog dito. Kaya ito rin gusto nito. Okay. Pero, ibig sabihin, wala pa. Wala pa, hindi pa kayo nakakabuo. Pero nag-iisip na kayo kung paano pag nagka-baby na tayo, ganyan. Meron na kayo ditong, ang tawag dito, pangarap, ano, siguro matagal na kayo nag-uusap, paano pag nagka-baby tayo, ganyan. Pero, kaya pala frustration ang nangyayari. Kasi, meron kayong expectation na akala nyo, let's say, for example lang, na, nakasal, so, next baby na. So, akala nyo, parang hagdanan na, hop, step, jump, yung ganun, first, second, third. Pero, hindi hindi, wala pa kayong anak siguro dito. Ngayon, tingin ko, flexible naman kayo. And, kung hindi naman, ikaw at ang person mo, malamang yung iba sa inyo, hinihintay nyo lang na magkaroon kayo ng baby para makapag-desisyon kayo. Para magpakasal. Okay? Or para lumagay sa tahimik, talagang parang ito na talaga yung time, naghihintay lang kayo ng parang timing na pag nakabuo kami ng baby, papakasalan ko siya, o yayayain ko ng or magsasama na kami, meron ka sigurong, pareho na siguro kayo. Or ikaw lang Capricorn, naghihintay ka ng ganong klaseng timing, good timing, pagka nagka-baby, at para makapag-desisyon, kung ano ba ang dapat, parang paniniwala mo siguro, eto na talaga, siya na talaga ang person para sa akin kasi nagka-baby kami. Pero ang kaso, hindi pa dumarating. At tingin ko, pareho naman kayong matalino. At masyado rin kayong aware kung ano ang mga pag-uusapan ng mga tao para sa inyo. At nakakita ko dito na nininervyos kayo. Nininervyos, takot na kapag hinayaan nyo to, malamang na mauuwi sa pagkabalisa, hindi kayo makakapag tuloy. Pero, at saka ito pa, yung person mo, tingin ko, umiiwas siya sa ganyang usapan nyo. Usapan? Sa ganyang topic. Yung halimbawa lang Capricorn, this month, dinat na naman ako. So parang, hindi niya yun gusto marinig. Kasi naandun yung frustration ng boses mo na ayaw ka niya rin makitang malungkot. Ayaw ng person mo na makita kang malungkot. Kaya, yung pala to, umiiwas siya sa ganong klaseng topic. Ang pinakaugali pa naman ng person mo, tahimik. So, hindi lang, siguro yung iba sa inyo, hindi lang siya nagsasalita, pero, ayaw kanyang madismaya kasi parang this month dinat na naman ako, wala pa rin. So baby talaga ang inaasahan nyo dito. Kasi alam mo yung buto ganyan tapos dito meron tayong breath, di ba? So yun ang validation ko. Anyway, hindi yun na kailangan malaman pa kung paano ako nagpa-validate ng baraha. At saka dito rin oras, may nakakita ako. So meron kayong ganong klaseng parang tingin nyo kailangan, parang eto na siguro ang timing para magkaroon tayo ng baby.
ikaw ang Capricorn na, let's say, for example, kung ikaw ang Capricorn na babae, tapos yung person mo lalaki, tingin ko itong person mo, para sa kanya, wala naman siyang problema sa pagkalalaki niya. At kumbaga ang iniisip niya, may pagmamahal ako sa'yo, mahal kita. Kaya tingin ko, hindi naman siya naiinis, or kung bawa hindi pa kayo magka-baby, or hindi ko alam kung ilang years pa aabot kahit man lang ilang years pa. Tingin ko, hindi naman siya agad-agad magbabago ang pagmamahal nito sa iyo, ano? Pero naandun pa rin yung energy ng paghihintay, pagpapasensya. Yan ang nakakita ko. Hindi pa rin nawawala sa kanya yung expectation, lalo na pagsasabihin mo sa kanyang, pag hindi ka nadatnan, na-delay ka lang, naandun yung puno siya ng expectation. Pero, iniiwas-iwasan niya kasi ayaw niya rin na ma-frustrate siya, na parang, wala na naman. Parang ganun. At itong person mo, no, isa na rin sa energy niya, hanggat maaari, iniiwasan niya ang mga delicate topics sa harap mo. Ayaw niyang masaktan ka, ayaw niya rin mag-isip ka ng kung ano-ano. Alam mo yun? For example lang, Capricorn, bawa, pupunta kayo sa bahay ng pamilya niya, tapos mag-usap, kailan ba kayo magkakaroon ng apo? Kailan ba ako magkakaroon ng apo? Or kailan kayo magkakaroon ng yung mga ganong klaseng topic ba? Yung mga ganong klaseng question, kahit pabiro man or paano, nagiging nagiging very delicate siya. Parang, tigilan nyo nga yung ganyang iiwasan nyo nga yung ganyan. Parang ganun. Kaya, may mga tao sa paligid nyo na, kumbaga, hinihinto niya, ini-stop niya, na huwag nyo sasabihin sa harap ni Capricorn na ganyan ganito. Kasi baka si Capricorn mismo madismaya or nadidismaya ka na nga dahil parang gusto mo na siguro magka-baby, hindi pa kayo magkaroon ng baby. Tingin ko, mahilig ka makipaglaro sa bata. Baka bata ng mga kapatid mo. Hindi ko alam kung gaano karami ang kapatid mo, pero tingin ko, mahilig ka sa bata. So, Capricorn, masasabi ko sa iyo, sa ngayon wala kang dapat alalahanin para sa person mo. Huwag ka nang mag-alala. At kung meron kang nararamdaman na frustration, dahil nga yung ine-expect mo, hindi pa dumarating, i-heal mo ang sarili mo. Okay? Baka nagkakaroon ka ng anxiety, depression, na hindi mo lang namamalayan. Dahil kaya siguro lalo na kung babae kang Capricorn. So, masasabi ko lang, Capricorn, wala kang dapat alalahanin kasi mahal na mahal ka ng person mo. May respeto siya sa'yo, sa pamilya mo. At tingin ko maganda rin ang ikot ng pananalapi nyo. Kaya mukhang 2025, patuloy pa rin ang happy life nyo ng person mo. Kung talagang kayo ang Capricorn na nagta-travel, out of town, out of country, malamang this year, tuloy pa rin ang travel nyo, kayong dalawa. Hindi ko masasabi kung magkaka-baby kayo ngayon, this year. Hindi na natin hahalugugin ang ating baraha. Sa susunod na buwan na lang siguro kapag nabasa ko pa yung energy mo. Kaya tingin ko, wala namang malaking pagbabagong magaganap sa'yo. Instead, maintain nyo lang yung ikaw at yung person mo, yung inyong samahan para hindi mabuwal. Okay? At iwasan mo lang yung pagiging overthinking. And Capricorn, always pray. Okay? Lalo na kung ikaw ang Capricorn, maging Capricorn na lalaki ka man or babae na naghahangad ng baby, always pray. Lalo na yung kung kayo ay relihiyoso. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung naghahangad ka ng baby. Dahil ang akala ng mga tao, normal lang magkaroon ng baby. No. Depende kasi yan sa soul contract mo at sa mga karma mo. Karma mo ngayon, karma mo sa past life. At makakabuti na ayusin mo yung pag-uugali mo. Kaya kung merong mga taong naiinis sa'yo dahil meron ka nga yung ugali mo may pagka-rude, maigi siguro, ayusin mo. Mag-mature ka na. Okay? Hindi ko alam kung ilang taong ka, pero kay matanda, kay bata, ayusin mo pa rin. Kasi kung ano yung inaction mo, yung kinilos mo, yun ang magiging karma mo. Whether it's bad or good, yun ang karma mo. Okay? So, sinasabi sa ng baraha na ayusin mo na lang yung pag-uugali sa harap ng tao. Maging harap man o likod. Huwag kang maging backfighter dahil binakfight ka, huwag mo nang sagutin sila. Huwag ka nang higanti. Okay? At kahit marami ka pang pera, Capricorn, hindi mo mabibili ang kaligayahan or ang fulfillment ng buhay.
pero makakabili ka naman ng baby. Marami yan, sari-saring bansa, binibenta yung baby. Pwede ka rin naman mag-ampon, ano? So, marami ka namang option din, ano? Pero kung papayag ang person mo at magkakaisa kayo dyan, tingin ko naman, mariresolbahan yun. Pero, hindi ko alam kung kung ilang taong ka na or kung gaano nakatagal ang inyong pag-aasawa, ano? Pero kung maaga-aga pa, ano, let's say, merong mga late na nagkaka-baby, di ba? After 7 years, after 8 years. So, yung moment yung dalawang mag-asawa, kung mag-asawa nga kayo Capricorn, i-ano nyo na lang, namnamin nyo na lang. Kasi pag nagkaroon na kayo ng anak, magiging busy kayo. Ano? Lalo na kung may business kayo, di mag-ipon na lang muna kayo. Mas masasabi ko na lang, ano. So, yan ang nakakita ko sa baraha mo. And tingin ko naman, talagang mahal ka ng person mo. Ano? Kaya huwag mo na lang siya masyadong anuhin. Kung talagang gusto ng baby, ano. Basta ano niya lang, enjoy nyo lang yung kayong dalawa. Okay? So, yun na lang masasabi ko sa iyo, Capricorn. Napakaganda ng iyong baraha. At napakaganda rin pala ng iyong pamilya. Parang gusto ko tayong makilala. Okay? So, Capricorn, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang. At sa like, share, comment na ilalagay mo dito sa aking video. Namaste po. Bye-bye!